Sa paglipat ng eksena, makikita natin sila sa pasukan ng dungeon na sabik na pumasok, pero ang ating bida ay medyo nagdadalawang isip kung dapat ba silang pumasok at napansin ito ni Fel, kaya sinabi niya na hindi siya balak bumalik matapos makarating sa lugar na iyon. Sumagot naman si Mokuda na alam niya iyon kaya't nagpatuloy silang bumaba sa hagdanan. Habang bumababa sila ay naamoy ni Fel na sa mga unang palapag ay puro mahihinang halimaw lang ang naruroon. Sagot naman ni Mokuda na karaniwan daw ay sa pagitan ng ika-10 at ika-15 palapag nag-e-explore at kumikita ng pera ang mga adventurer, at posible ring makakita ng mga treasure chest doon. Dahil dito ay binanggit ni Fel na wala silang dapat gawin sa mababang palapag at mas mabuting bumaba na lang sila diretso. Nagtaka si Mokuda kung ano ang ibig niyang sabihin at bigla na lang silang nakita na sumisigaw habang mabilis na bumababa. Sa daan ay nadaanan nila ang isang grupo ng mga adventurer na nakikipaglaban sa mga goblin, pero mabilis na itinapon ni Fel ang mga ito sa gilid at habang tuloy ang pagtakbo, may tumama na palaso papunta sa mukha ni Mokuda. Sa sandaling iyon ay parang nakita niya ang buong buhay niya sa harap ng kanyang mga mata pero sa huling segundo, automatikong nag-activate ang kalasag ni Fel at nailigtas siya at gulong-gulo si Mokuda at tinanong kung palaso nga ba iyon. Sagot ni Fel na may naapakan daw siyang kung ano kanina at mukhang isa pala iyong bitag, lalong naguluhan si Mokuda at nagtanong kung hindi ba dapat kusang nabubuo ang mga dungeon, dahil napaka-artipisyal ng mga bitag na iyon. Ipinaliwanag ni Fel na parang buhay na nilalang ang dungeon dahil ginagamit nito ang mga magic stone, treasure chest, halimaw at mga bitag bilang bahagi ng sarili nitong sistema. Kapag may namamatay sa loob ay sinisipsap ng dungeon ang kanilang enerhiya at ginagawang pagkain nito para lumakas palalo at dagdag pa niya. Ang mga bitag ay parang mga kamay o tentacle ng dungeon pero syempre, walang epekto ang mga iyon sa kanyang barrier. Habang tuloy-tuloy ang pag-atake ng mga palaso at may tumama ring sibat, natakot ng husto ang ating bida at halos maiyak habang sinasabing nakakatakot pala talaga ang mga dungeon. Biglang naapakan muli ni Fel ang isa pang bitag at bumubuka ang sahig sa ilalim nila subalit agad siyang gumamit ng wind magic para mapalipad sila pataas. Pagkatapos nilang makaiwas sa bitag ay nagyayabang si Fel na napakahina lang noon para sa kanya, sina Dora at Soy naman ay tuwang-tuwa at pinuri siya dahil sa napakahusay niyang ginawa, samantala si Mokuda naman ay halos mahimatay sa sobrang kaba. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating sila sa ika-10 palapag. Tinanong ni Mokuda kung ano ang gagawin nila kaya't inaamoy muna ni Fel ang paligid at sinabi na wala namang kalaban sa palapag na iyon, maliban sa boss ng palapag na isang malaking makamandag na tarantula. Tinanong ni Mokuda kung diretsyong pupunta sila sa silid ng boss at sumagot si Fel na oo. Sa susunod na eksena isang grupo ng mga adventurer ang kalmadong naghihintay nang biglang makita nila si Fel. Agad silang naghanda ng armas dahil inakala nilang halimaw ito pero agad silang pinakalma ni Mokuda nang lumabas siya at ipinaliwanag na alaga niya si Fel. Nang medyo nakampante na sila ay tinanong ni Mokuda kung iyon ba ang silid ng boss, at sinagot siya ng isa na oo kaya't nagtanong siya kung bakit hindi pa sila pumapasok. Nagulat ang mga adventurer at tinanong kung iyon ba ang unang beses ni Mokuda sa isang dungeon. Sumagot siya na halos oo at ipinaliwanag ng isang archer na may kasunduan ang mga adventurer sa loob ng dungeon. Ang unang grupo na umatake ay may karapatang labanan ang mga halimaw at makuha ang mga item na mahuhulog. Kapag nagsimula na ang laban ay bawal makikisali hanggat hindi sila humihingi ng tulong at dagdag pa niya. Kung sino ang unang magbukas ng treasure chest ay siya ring may karapatan sa laman nito at nang maintindihan na ni Mokuda, tinanong niya kung may grupo pa sa loob at sinagot ng archer na meron. Isa pa sa mga adventurer ang nagsabi na may mga taong lumalabag sa kasunduan at ninanakaw nila ang mga loot, pati pera at gamit ng mga baguhan na gaya ni Mokuda kaya't pinaalalahanan siya ng grupo na mag-ingat. Paglipat ng eksena makikita natin sina Mokuda, Fel, Dora at Soy na naghihintay sa pasukan ng silid at naiinip na si Fel at nagtanong kung matatagal pa ba, habang si Dora ay nagsabing gusto na niyang magpatuloy, paalala naman ni Mokuda na kailangan nilang sumunod sa patakaran. Ilang sandali pa ay lumabas ang grupo ng mga adventurer na may mga galos pero may dalang maraming gamit, at sinabi nilang pwede nang pumasok ang susunod at medyo naguluhan si Mokuda at tinanong kung hindi ba sila bababa sa susunod na palapag. Sagot ng isa na hindi na sila bababa dahil gusto nilang manatili doon, may mga pamilya raw sila at ayaw na nilang manganib pa at nalungkot si Mokuda sa narinig pero nagpatuloy pa rin sila at pumasok sa silid ng boss.
Biglang may bumagsak na malagkit na sinulid sa sahig at napansin niyang marami ring nakasabit sa kisame. Doon na lumabas ang mga mata ng halimaw mga higanteng tarantula at natakot si Mokuda. Pero si Dora ay sobrang excited at agad lumipad papunta sa mga ito. Sa isang malakas na bola ng apoy ay sinunog niya ang lahat ng tarantula. Masayang-masaya siya at ipinagyabang na napakaganda ng pagpapala ng Diyos ng digmaan at maya-maya, nakita nilang naghiwa-hiwalay at nagkapiraso ang mga bahagi ng mga tarantula, na parang nasa loob sila ng isang video game. Lalo itong ikinagulat ni Mokuda at pagkatapos nilang iligpit ang lahat ng nakuha, inutusan ni Fel si Mokuda na magmadali kaya't lumipat na sila sa susunod na palapag at doon, natalo nila ang orc boss ng ika-11 palapag at kinuha ang mga gamit nito. Dahil sa sobrang paggamit ng mahika ay nagsimulang nagutom ang grupo. Kaya para makapagpahinga ay naghanap sila ng lugar na tahimik at gamit ang kanyang pangamoy, sinabi ni Fel na may maluwang na silid sa unahan at wala siyang naaamoy na mga halimaw doon. Pagdating nila ay napansin nilang isa pala itong silid pahingahan at doon, muling nagkita si Mokuda sa grupo ni na Werner at iba pa at lubos itong ikinatuwa ni Mokuda, dahil sa kanila siya nakalabas mula sa kahariang tumawag sa kanya noon. Pag-upo nila ay nagkwentuhan sila tungkol sa mga nangyari at sa gitna ng usapan, tinanong ni Vincent si Mokuda tungkol sa kanyang mga bagong alaga at nakita niya ang maliit na nakaupo sa ulo nito, tinanong kung isa ba itong batang dragon. Ipinaliwanag ni Mokuda na hindi at ipinaliwanag niya na isa itong adult na Dragon Ferico, ipinakilala niya ito bilang si Dora kaso nang marinig ng lahat ang pangalan nito, hindi nila napigil ang matawa at tinanong naman ni Rita ang tungkol sa mala-gelatin na nilalang, kaya ipinakilala ni Mokuda si Sui bilang isang napakalakas na slime. Nakita nating nakikipagkwentuhan at nakipaglaro ang dalawa sa mga babae at maya-maya, si Dora ay lumapit kay Mokuda at dumidikit sa kanyang mukha at humihiling ng pagkain, dahil dito ay inimbitahan ni Mokuda sina Werner at ang iba pa na kumain kasama nila. Siyempre ay agad silang pumayag at pagkasilbi pa lang ng pagkain sabay-sabay na silang kumain ng sabik. Nang matapos ay tinanong ni Mokuda kung gusto pa nila at walang pag-alinlangan ay agad silang pumayag at habang kumakain sila ng mga masasarap na putahe, may mga adventurer namang nakatingin habang kinakagat ang tigang na karne nila. Pagkatapos kumain ay nagpaalam sina Werner at ang kanyang grupo, habang dinala naman ni Fel si Mokuda pababa sa susunod na palapag at pagbaba nila, nakarating sila sa ika-16 na palapag na isang mahabang lagusan sa ilalim ng lupa. Habang naglalakad ay aksidenteng naapakan ni Fel ang isang bitag at nagsimulang umuga ang buong sahig. Agad na yumayakap si Mokuda sa mabalahibo niyang kasama at nang makita nilang isang higanteng batong gumugulong papunta sa kanila, nagsimulang tumakbo si Mokuda. Pero agad gumamit ng wind magic si Fel at winasak ang malaking bato at sa sumunod na eksena, makikita si Mokuda na hingal at sinasabing sa wakas ay nakarating na sila sa ika-20 palapag. Sa daan ay napansin ni Sui ang isang tagong daanan. Nilapitan ito ni Mokuda at nakita niyang may treasure chest sa loob, kaya tuwang-tuwa siyang tumalon sa saya at papalapit na sana siya para buksan ito nang pigilan siya ni Fel at ipinapaalala na ginagamit ng dungeon ang mga kayamanan bilang bitag. Kaya ginamit ni Mokuda ang kanyang skill na Valoror at nadiskubre niyang isa itong treasure chest na may lasong gas sa loob na maaaring ikakamatay niya. Nalungkot si Mokuda pero biglang nakipag-usap sa kanya si Ninrir at pinaalalahanan siya na dahil may 3 maliit na pagpapala siya mula sa 3 diyosa, kapag pinagsama-sama ito ay kasing lakas ng isang normal na pagpapala kaya't hindi siya matatablan ng sakit o lason. Dahil dito ay nagpa siya si Mokuda na buksan ang chest at tulad ng inaasahan, kumalat ang makapal na usok ng lason sa buong paligid at bahagyang umasa siya at sinilip ang loob pero wala itong laman. Lubos siyang nadismaya pero ayaw niyang sumuko nang hindi nakakakita ng kahit isang kayamanang may laman, kaya nagdesisyon siyang magpatuloy. Pagdating nila sa ika-20, isang palapag ay nakakita sila ng mas malaking treasure chest, nagsimulang mag-imagine si Mokuda kung anong kayamanan kaya ang nasa loob, pero nang gamitin niya ulit ang Valoror ay nalaman niyang isa pala itong halimaw. Nilapitan ito ni Fel at naamoy niyang may laman nga sa loob at lahat sila ay nagudyok kay Mokuda na buksan ito. Dahil sa pressure ng grupo ay pumayag siya at hinawakan niya ang kanyang mithril sword at maingat na binuksan ang chest. Tulad ng inaasahan ay lumabas mula roon ang isang halimaw kaya't mabilis na kumilos si Mokuda at inundayan ito ng mga atake hanggang sa tuluyan niya itong mapatay at pagkatapos niyang mapatay ang halimaw, biglang nagbago ang treasure chest at naging isang lalagyan ng mga hiyas.
Masayang binuksan ni Mokuda iyon at nakita sa loob ang ilang kumikislap na alahas, dahilan para siya ay lubos na matuwa ngunit naputol ang kanyang kasiyahan nang biglang tumawag si Dora, sinasabing nakita na niya ang hagdanan papunta sa susunod na palapag. Pagdating nila sa ika-22 palapag ay nabigla silang lahat dahil ibang-iba ang itsura ng lugar kumpara sa mga nauna. Natuwa si Fel at inutusan si Mokuda na sumakay sa kanyang likod dahil nararamdaman niya ang isang malakas na presensya sa paligid, kaya kailangan nilang puntahan iyon. Walang magawa si Mokuda kundi sumunod at pagdating nila malapit sa pinanggalingan ng enerhiya, biglang umatake ang mga higanteng Mantis Assassins na may ranggong B, kaso hindi ito naging problema kay Fel at gamit ang kuryente at agad niyang nilitsyon ang lahat ng halimaw. Nainis si Dora at Soy dahil inubos ni Fel ang mga kalaban. Pinakalma sila ni Mokuda at sinabing magpapalitan na lang sila ng laban sa susunod at sa susunod na engkwentro, isang malaking oso ang kalaban kaya't pagkakataon na ito ni Dora at mabilis niya itong tinutuhog gamit ang kanyang mga atake at agad natalo. Pagkatapos naman ay mga higanteng paro-paro na naglalabas ng paralyzing powder at dahil pagkakataon na ni Soy ay ginamit nito ang kanyang asido at tinunaw lahat, pagkatapos nilang mapatay ang mga halimaw ay nagpatuloy sila sa paglalakad. Sinabi ni Fel na malapit na sila sa pinagmumulan ng malakas na enerhiya, pero pinigilan siya ni Mokuda at tinanong kung baka boss monster iyon at sabi niya, mas mabuting kumain muna sila para handa sa anumang laban. Bagaman kumpiyansa si Fel na hindi siya matatalo kahit ngayon, pumayag pa rin siyang kumain ng pagkain mula sa ibang mundo kaya't nag-order sila ng pagkaing hapon mula sa online shop at sabay-sabay na kumain ng masagana. Habang kumakain ay naghanda rin ng sariling ulam si Mokuda ngunit gaya ng dati, humingi ng pangalawang plato ang tatlo at pagkatapos ay pangatlo, hanggang sa tuluyan silang mabusog. Para masiguro kung tumaas nga ang kanilang lakas, sinilip ni Mokuda ang kanilang mga stats at napansin niyang lahat sila ay tumaas ng malaki at excited siyang tingnan ang sarili niyang stats, ngunit halos walang nadagdag. Medyo nalungkot siya pero pinilit niyang iangat ang loob niya sa pagsasabing baka dahil sandwich lang at instant food ang kinain niya, kaya hindi gaano tumaas ang stats niya at dagdag pa niya, dahil tumaas naman ang sa iba at ayos lang kahit sa kanya ay hindi. Napailing si Fel at sinabihan siyang hindi siya lalakas kung ganyan ang pag-iisip niya. Naalala naman ni Mokuda na binigyan siya ng Diyos na si Hephaestus ng kakayahang absolute defense pero dahil meron siyang barrier ni Fel ay iniisip niyang baka hindi na rin niya ito kailangan. Kahit ganoon ay nakadama pa rin siya ng kaunting ginhawa lalo na't sobrang nakakatakot para sa kanya ang dungeon.